Ang dating 10-time All-Star combo forward na si Carmelo Anthony ay maaring natapos na ang kanyang 19-season NBA career kasama ang Los Angeles Lakers na nagtala lamang ng 33 wins noong 2021-22. Ngunit ang shooting ay ang huling NBA skill na nawawala para sa mga veteranong player. Posible kayang may natitira pang husay ang 40-year-old na sharpshooter na opisyal na nagretiro noong nakaraang summer? Tinalakay ng future Hall of Famer kung babalik pa ba siya sa liga sa kanyang podcast na 7 p.m. in Brooklyn with Carmelo Anthony and Kid Mero. Hindi ako nakakaramdam ng itch kapag nanonood ng mga laro, sabi ni Carmelo. Kapag nasa gym ako, nagtitrain, doon ko lang nararamdaman ang itch. Ang proseso ng paghahanda para sa isang profesional na laro ay sobrang hirap. Kung babalik ako, saan mo ako ilalagay? Hindi mo ako ilalagay sa unang 10 ng rotation. Abala ako, nagtuturo pa rin ako sa anak ko, at aktibo pa rin ako. Ayoko lang isipin na bumalik sa ganong klaseng paghahanda. Ang 6'7" na wing mula Syracuse ay isa sa ilang positibong kwento sa isang napakalungkot na season para sa kaibigan niyang si LeBron James sa Lakers. Si Anthony, isang 6 na beses All-NBA teamer at dating league scoring champion, ay nagtapos ng kanyang career bilang isang mahalagang bench power forward para sa isang tumatanda ng LA squad. Sa kabuuang 69 games, 3 starts para sa LA sa huling season ni ex-head coach Frank Vogel. Nag-average si Anthony ng 13.3 points of .441, .375, .830 shooting, 4.2 rebounds, 1 assist, 0.8 blocks, and 0.7 steals sa loob ng 26 minutes per game. Kung sakaling bumalik si Anthony, papalitan niya si LeBron James bilang pinakamatandang aktibong player sa liga. Ang Lakers noong panahong iyon ay puno ng mga all-stars na tumatanda na, mula kay Anthony hanggang kay Russell Westbrook, Rondo, Dwight Howard at DeAndre Jordan. Ngunit ang team ay malayo sa pagiging athletic at bukod sa ilang tulad ni Anthony ay hindi mahusay sa 3-point shooting o depensa. Maraming player, kabilang na si Anthony, ang hindi na nakapaglaro sa NBA matapos ang hindi magandang taon na yon. Si Anthony ay napili bilang pangatlo sa kabuuan sa 2003 NBA Draft sa likod ni James at ng zero-time All-Star na si Darko Milicic. Ngunit nauna sa mga future Hall of Famers na sina Dwayne Wade at Chris Bosh, pati na rin ang mga future All-Stars na sina Chris Kaman, David West, Mo Williams at Kyle Korver. Hindi man siya nakarating sa finals, nananatiling matibay ang kanyang legacy bilang isang prolific scorer. Sa ibang balita naman, ang forward ng Golden State Warriors na si Jonathan Kuminga ay nagkaroon ng napaka-interesanting simula sa kanyang NBA career. Napili bilang ikapito sa kabuuan sa 2021 NBA Draft, hindi niya nakuha ang parehong oras ng paglalaro na karaniwang ibinibigay sa mga top 10 pick. Dahil nasa isang Warriors team siya na naglalayon makipagkumpetensya para sa mga kampyonato, limitado ang oras ng laro ni Kuminga sa ilalim ng head coach na si Steve Kerr. Kahit na naka-average siya ng career high 26.3 minutes per game noong nakaraang season, ipinakita ni Kuminga ang ilang palatandaan ng potensyal na inaasahan ng Warriors sa kanya, ngunit pabago-bago pa rin ang kanyang papel sa buong season. Sa pagpasok niya sa restricted free agency pagkatapos ng darating na season, kailangan ni Kuminga na magkaroon ng malaking taon. May mga ulat noong nakaraang season na maaaring hindi ganap na nagtitiwala si Kuminga kay Kerr sa pagpapalabas ng kanyang buong potensyal bilang isang NBA player, ayon kay Shams Charania ng The Athletic noong January 5, 2024. Matapos hindi maglaro sa huling 18 minuto ng pagkatalo sa Nuggets, nawala ang tiwala ni Jonathan Kuminga kay Steve Kerr at hindi na siya naniniwala na papayagan siya ni Kerr na maabot ang kanyang buong potensyal ayon sa mga mapagkukunan. Sa isang bagong panayam kay Tim Kawakami ng The San Francisco Standard, ibinunyag ni Kuminga
ang katotohanan tungkol sa kanyang relasyon kay Kerr. Ako at siya. Ito ang isang bagay na natutunan ko habang lumalaki. Pakiramdam ko hindi ka makikipaglaban sa kahit sino kung hindi mo sila gusto, sabi ni Kuminga tungkol kay Kerr. Pakiramdam ko maayos ang relasyon namin ni Steve. Kaya nga hindi kami nag-aaway. Wala sa ganoon. Laging mahigpit lang siya sa akin dahil nakikita niya ang mga bagay na maaaring hindi ko nakikita. At gusto niya na maging mas mabuti ako. Dagdag pa ni Kuminga na siya ay nasasabik na muling maglaro sa ilalim ni Kerr ngayong season. Nasasabik akong makoach muli niya para sa aking ika-4 na taon, sabi ni Kuminga. At matulungan siyang maabot ang kailangan niya ng 39 na laro para ma-break ang record ni Alvin Atlas na may 557 wins bilang coach sa prangkisa. Ibig kong sabihin, hindi na ako makapaghintay. Nakikipag-usap ako sa kanya, tinitingnan kung nasaan siya. Tinitingnan niya rin ako. Nasasabik lang siya na nandito ako at na muling ako ang i-train. Speaking of Warriors, ilang araw lang ang nakalipas. Ang roster ng Golden State Warriors ay nasa 22 player. Isa higit sa 21 manong limitasyon para sa training camp at preseason. Ngunit hindi lang isa, kundi 3 player ang ni-wave ng prangkisa na nagbibigay ng bagong balita sa mga posibleng mangyari sa mga susunod na araw. Ang pinakabagong player na naiulat na ni-wave ay si forward Donta Scott, ayon kay Keith Smith ng Spotrac noong linggo. Kasunod ito ng pagkaka-wave kina forward Javan Johnson at guard Yuri Collins noong Biyernes. Bumalik na ngayon sa 19 roster ng Warriors isang linggo bago magsimula ang training camp sa Hawaii ngayong Oktubre 1. Ibig sabihin, naghahanda ang Warriors na bigyan ng pagkakataon ang isa o 2 veteranong player sa training camp. Matapos mag-average ng 1.2 points at 4.7 rebounds sa 40.7% shooting mula sa field at 33.5% mula sa 3-point range sa kanyang huling season sa Maryland, hindi napili si Scott sa draft noong Hunyo bago sumali sa Summer League ng Warriors. Sa edad na 23, nag-average si Scott ng 17.2 minutes sa 5 laro sa Las Vegas, 5.6 points at 3.6 rebounds. Ngunit mababa ang shooting splits niya. Hindi na nakakagulat na ni-wave sina Johnson, Collins at Scott. Ang kanilang mga Exhibit 10 deals ay talagang paraan lamang para mapunta sila sa Santa Cruz roster dahil sa $75,000 na incentive na kasama ng kontrata. Gayunpaman, ang timing ng pagkaka-wave ay kapansin-pansin, lalo na't wala sa 3 ang umabot sa training camp. Kahit na isinama na sa roster ang pinakabagong Exhibit 10 signing na si Blake Hinson, may 2 pang puwang na dapat punan bago magsimula ang camp. Ang kasalukuyang roster ay binubuo ng 14 na player sa pangunahing roster, 3 two-way contracted players, at sina Hinson at Jackson Rowe sa Exhibit 10 contracts. Posibleng mapuno ng 52nd overall pick na si Quinten Post ang isa sa mga puwang. Ngunit may natitirang bakante pa rin para sa isang veteranong player na maaaring makipaglaban para sa isang regular na spot sa roster. Kilala ang Warriors na nagdaos ng workouts kamakailan kina Wings Troy Brown Jr. at Justin Holiday. Habang patuloy pa ring binabanggit si Kevin Knox, dating top 10 pick, matapos maglaro para sa Warriors sa Summer League. Ang isang impresibong performance sa training camp at preseason mula sa isa sa kanila o iba pang veteranong player ay maaaring pilitin ang front office na i-waive ang mga non-guaranteed contracts nina Lindy Waters o Guy Santos. Habang patuloy na nagbabago ang training camp roster sa nakalipas na 10 araw, inaasahang magkakaroon ng final na roster announcement ang Warriors sa mga susunod na araw. Ano ang masasabi niyo mga kaibigan? Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track.